Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito lamang yan sa News Force. Para sa ulo ng mga balita, PBBM hindi kikilalanin ang arrest warrant na ihahain laban kay dating Pangulong Duterte. PNP kinumpirmang naibenta na ang mga natitirang baril ni Pastor Kibuloy. DOJ hindi kukonsintihin ang mga abusadong opisyal sa bilangguan. Kampanya laban sa mga pasaway na gwardya mas paiigtingin. 3 milyong bagong botante posibleng maabot sa Hunyo. Paggamit ng QR code sa e-travel system magsisimula na ngayong araw. 55 wanted na huli ng CIDG. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi nito kikilalanin ang posibleng paghain ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Nilinaw ng kasalukuyang administrasyon na hindi nagbabago ang posisyon nito sa pagpasok ng International Criminal Court sa bansa. Ito ay kaugnay ng investigasyon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office of PCO Secretary Cheloy Garafil. Kaugnay ito ng paghahanda ng Department of Justice ng isang legal briefer na ipepresenta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa DOJ, ang nasabing briefer ay tutulong sa Pangulo na maintindihan ang mga implikasyon kung hindi kikilalanin ng ICC o kung babalik man ang bansa bilang kaakibat nito. Kasama rin umano dito ang mga posibleng umusbong na mga legal na obligasyon. Kaya naman paglilinaw ni Garafil, ang preparasyon para sa isang briefer ay hindi isang palatandaan na kikilalanin na ang ICC. Kasama lamang umano ito sa standard procedure upang makapaghanda ang Pangulo sa kahit anong sitwasyon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang pagunita sa Health Workers Day ay namahagi ang Department of Health o DOH ng iba't ibang mga serbisyo sa manggagawa at publiko. Ang mga nabanggit na serbisyong pangkalusugan na ipinamahagi ngayong taon ay kinabibilangan ng blood pressure monitoring, oral prophylaxis, pap smear, medical consultations, pneumococcal at HPV vaccinations at iba pa. Ayon sa DOH, ang Republic Act 10069 na kilala bilang Health Workers Day Act ay nagsisilbing pundasyon para sa taunang kaganapang ito na naglalayong itaguyod ang mga karapatan at kapakanan ng publiko. Gayun din ang pagbibigay ng nararapat na pagkilala sa health workers para sa kanilang mahalagang papel sa pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs o DFA sa umano'y ilalabas ng China na isang audio file na magdudulot ng kalituhan sa pamahalaan at mamamayan. Laman umano ng recording na ito ang kasunduang new model ng China at Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Matatandaang itinanggi na ng DFA na walang mataas na opisyal ng Administrasyong Marcos ang nakipagkasundo sa China ukol sa pinag-aagawang teritoryo. Kinumpirma naman ng Philippine National Police o PNP na naibenta ni Kingdom of Jesus Christ leader and founder Apollo Kibuloy ang natitira nitong 14 na baril. Makibalita kay Francis Riudique. Matatandaang isiniwalat ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder at leader Pastor Apollo Kibuloy na naisuko na nito ang 5 baril na pagmamay-ari ng pastor. Ito ay matapos i-revoke ng PNP ang lisensya ni Kibuloy na magmay-ari ng mga baril, bunsod ng mga kinaharap nitong kaso. Ayon sa Firearms and Explosive Unit ng PNP, 19 ang baril ng pastor. Ngunit nitong kamakailan lang ay kinumpirma ng PNP na naibenta na umano ang natitirang 14 na baril ni Kibuloy. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, naibenta na ito noong Disyembre noong nakaraang taon.
Ito ay bago pa man makansela ang License to Own and Possess Firearms o LTOP ni Kibuloy. 6 umano rito ay ibinenta kay Crescenta Canada na kapangalan ng kasamang akusado ni Kibuloy. 3 baril naman sa isang babae at 5 sa lalaking may kaparehong apelyido. Ayon kay Fajardo, kung sakali mang ang pinagbentahan na si Crescente Canada ay siyang kasamang akusado ni Kibuloy, ay kakanselhin din ang lisensya at rehistro ng mga baril nito. Francis Reyudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na kumikilos ang frontal system sa extreme northern Luzon, habang easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog ang posibleng maranasan dahil sa frontal system na umiiral sa Batanes at Cagayan. Bagyang maulap na papawiri na may pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog sa Metro Maynila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Philippine Navy Reserve Force nakiisa sa 3 araw na joint training exercise. SAICT maghahain ng show cause order sa sakyang may diplomat late na dumaan sa EDSA busway. DOJ hindi kukonsintihin ang mga abusadong opisyal sa bilangguan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tiniyak ng Department of Justice o DOJ sa publiko sa pangunguna ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na hindi kukonsintihin ng kagawaran ang mga pasaway na gwardiya sa bilangguan. Sinabi nito sa Bureau of Corrections o Bucor na mas palakasin pa ang kampanya laban sa mga abusadong opisyal ng kulungan upang mapanatili ang ligtas at disente na bilangguan sa bansa. Ang sinumang opisyal sa National Penitentiary na mapapatunayang nagkasala sa pag-abuso sa kanilang otoridad ay agarang sasailalim sa investigasyon at susuriin ang mga posibleng parusang ipapataw. Sinabi rin ni Remulla na sa search operations na isasagawa ng mga tauhan ng bilangguan, dapat ay nakaangkla ito sa Bucor Operating Manual kung saan kalakip din ito ang mga kaukulang epekto o kaparusahan laban sa mga napatunayang nagdadala ng mga iligal na kontrabando. Dahil sa hangaring mapaunlad ang pamumuhay ng mga magsasaka, inilunsad ang Alab Carabuan Project sa pangunguna ni Senadora Cynthia Villar. Ang buong detalye tunghayan kay Jade Buhoy. Bilang namumuno sa Komite ng Senado sa Agrikultura at Pagkain, binigyan diin ni Senadora Cynthia Villar ang kahalagahan ng edukasyon at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga magsasaka upang makamit ang pag-usbong ng ekonomiya. Ayon sa senador, kinakailangan na ang kasipagan ng mga magsasaka ay mabigyang kasiguraduhan sa pamamagitan ng training, gaya ng produksyon sa mga kalabaw, pati na rin ang pagpapataas sa kita ng kanilang kabuhayan. Dito inaanyayahan ni Villar ang mga magsasaka na lumahok upang maipamahagi ang mga kasanayang kanilang malalaman sa training. Ang nasabing training ay pinagsama-samang pagsisikap na sinakatuparan ng Philippine Carabao Center, Philippine Coconut Authority, pati na rin ang Villar Social Institute for Poverty Alleviation and Governance o SIPAG Farm School. Ang Alab Carabuan ay kabuoang programa para sa mga negosyong nakabase sa kalabaw na layong palakasin ang industriya nito sa lokal na pamayanan maging sa karatig probinsya nito na siyang makakapagpataas sa antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Show cause order ang nais ihay ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT sa isang SUV na tumakas matapos parahin dahil sa pagdaan sa busway. Higit pa rito ay mayroon itong plakang diplomat. Yan ang ating pangalamin mula sa balitang ito. Tila hindi tumigil ang isang sasakyang SUV na mayroong diplomat plate matapos parahin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT dahil sa hindi nitong otorisadong pagdaan sa EDSA busway. Ang SUV ay nagpatuloy sa pagmamaneho patungong Santolan kung saan iniimbestiga na ito ng SAICT para matukoy ang driver sa likod ng sasakyan. Nakahanda na rin ang SAICT na makipag-ugnayan sa Land Transportation Office o LTO para sa paghahain ng show cause order laban sa SUV. Matatandaan ang pagdaan sa EDSA bus lane ng hindi otorisado ay mariing ipinagbabawal sa ilalim ng batas trapiko kung kaya todo bantay na lamang ang mga tauhan ng SAICT sa mga istasyon ng busway. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang masolusyonan ang mga isyong kinakaharap ng sektor ng agrikultura, nakipag-ugnayan ang Department of Agriculture o DA sa World Bank para simulan ang Digital Agriculture Solution. Jade Buhoy para sa buong detalye. Nakipag-ugnayan ang Department of Agriculture o DA sa World Bank at Agricultural Technology o AgTech Innovators mula sa pribadong sektor upang magsagawa ng makabagong solusyon sa mga isyong kinakaharap ng industriya sa ilalim ng Philippine Development Project. Ang nasabing pakikipag-ugnayan ay naglalayong palawakin ang kaalaman ng mga ahensyang nagpopondo maging ang pribadong sektor sa digitalisasyon ng agrikultura gamit ang mga paraang makapagpapaunlad sa ekonomiya, produksyon, konsolidasyon at pakikipagkalakalan. Ayon sa DA, ang inobasyong ito ay nagbubuklod sa iba't ibang sektor, parehong lokal at pandaigdigan, upang mapalakas ang pagpapasya para rito base sa siyentipikong impormasyon tungo sa digitalisasyon ng agri-fishery sector. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakaisa naman sa 3 araw na Reserve Force Joint Training Exercise o tinatawag na Hinihusang Pagbansay 2024 ang Naval Forces Eastern Mindanao sa Kalilangan, Bukidnon. Ang mga reservists mula sa Philippine Navy, Philippine Army at Philippine Air Force ay lumahok sa nasabing joint activity na tumuon sa weapons familiarization, call on mobilization, integration at ang pre-deployment phase. Ang nasabing aktibidad na inorganisa ng Office of the Deputy Chief of Staff for the Service and Retiree Affairs, J9 Armed Forces of the Philippines ay naglalayong pausayin ang mga kakayahan sa digmaan at humanitarian at disaster resilience ng Reserve Forces ng Eastern Mindanao. Sa 5 araw na orientation training naman para sa mga rail police ng Philippine National Railways o PNR ay tinalakay naman kahapon, ika-9 ng Mayo ang mga batas para sa kaligtasan ng mga commuter. Tinalakay din dito ang mga Code of Conduct, Code of Ethics, Principle of Investigation at Basic Self-Defense para mas paghusayin ang abilidad ng mga bantay seguridad. Matatandaan na una nang nag-umpisa ang pagsasanay na ito noong ika-6 ng Mayo, taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Philippine Coast Guard o PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgavan ang inaugurasyon para sa bagong itinayong gusali ng Coast Guard Substation Kandihay sa Purok 6, Barangay Cogtong, Kandihay sa Bohol. Sa suporta ng Office of the Municipal Mayor ng Kandihay, ang proyektong ito na una nang pinondohan ng opisina ni Senador Sonny Angara ay kalaunang itinalaga sa ilalim ng TCAS program ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ang pagtatayo ng bagong substation sa Kandihay, Bohol ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapahusay ng kaligtasan at seguridad sa dagat sa loob ng area of responsibility nito. Masasabing abot kamay na ng Commission on Elections o COMELEC ang target nitong 3 milyong bagong botante sa susunod na buwan.
Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, maaaring humigit pa sa target na ito ang maitala hanggang sa katapusan ng voter registration sa Setyembre na posibleng umabot sa 3.3 hanggang 3.4 million voters. Sa kasalukuyan, nasa 2,725,089 na ang bilang ng mga aplikanteng botante. Susunod sa News Force. Illegal parking violators na sorpresa sa clearing operation sa lungsod ng Pasay at Makati. Paggamit ng QR code sa e-travel system, mag-uumpisa na. BI, inaresto ang 3 Koreanong sangkot sa malawakang kaso ng pagnanakaw sa South Korea. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Simula ngayong araw, ipinapatupad na ng Bureau of Customs o BOC at Department of Information and Communications Technology o DICT ang paggamit ng QR code sa e-travel system sa lahat ng international airports sa bansa. Maaari nang sagutan ng mga pasahero ang electronic forms online bago pa man ang kanilang biyahe sa e-travel website o eGovPH app, 3 araw bago ang kanilang pagdating o pag-alis ng bansa, kung saan ang bawat pasahero ay makakatanggap ng QR code para sa travel clearance. Matapos ito, kailangan ipakita ang pasaporte sa immigration officer upang makapagparehistro, habang QR code naman sa customs officer para sa clearance. Sa ibang balita ay maraming motorista ang nasorpresa sa isinagawang clearing operations nitong Huwebes sa mga lansangan ng Makati at Pasay. Ang kaganapan sa ulat ni Princess Castro. Sa isinagawang road clearing operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operations Group Strike Force o SOGSF nitong Huwebes, marami sa mga motorista ang nasorpresa sa mga lansangan sa lungsod ng Pasay at Makati. Isa na rito ang mga empleyado ng isang sikat na kumpanya ng sasakyan kung saan karamihan sa kanila ang naisyuhan ng ticket dahil sa bayolasyong illegal parking. Kasi may rin kami ngayon, sir, may meeting talaga kami kaya madami. Natataon naman pagka isang linya lang naman kami dito. Tsaka hanggat maaari, maayos naman yung parking namin para hindi maabala yung mga dumadaan. Pahayag naman ni Gabriel Go, Deputy Officer in Charge ng MMDA SOGSF, nakapansin-pansin naman umano ang indicated yellow line sa daan at hindi dapat na lumagpas ang parking sa linyang ito. Dagdag pa niya, hindi maaaring okupahan ng buong espasyo ng pedestrian dahil wala nang madadaanan ang mga tao. Kaugnay nito ay pinaliwanag din ni Boy Pedregosa, traffic enforcer ng MMDA SOGSF, kung bakit kailangan sundin ng mga motorista ang mga linya sa parking spaces. Dapat maayos po ang daloy ng traffic dahil sa yung mga tao maganda ang dadaanan para wala pong nakasagabal ng sakyan. Samantala, ilan pa rin sa mga lumabag ang hindi napigilang madismaya at magalit sa operasyong ito ng ahensya. May lang naman ako, saan ba ako pwede pumarada? Sa alis naman kami niyan pagtapos aming kain. Eh, saglit na sweldo natin, wala pang minuto, 1,000 kagad. Kami, maghapon kami, 300, 200 lang namin kinikita. O ano pa sa pagkikitain pa namin dito, wala na, napunta lang sa kanila. Bukod kay Tatay Kisto, dismayado rin ang isa pang trooper matapos matow ang kaniyang pinapasadang jeepney, makaraang siya ay umalis saglit para gumamit ng banyo. Bagamat ilang araw nakita sa pamamasada ang halaga ng ticket violation, ilan naman sa kanila ang tinanggap na lamang ang naging hatol at binayaran ang naturang bayolasyon. Samantala, isa rin sa mga hindi nakaligtas sa operasyon ng grupo ang motoristang bibili lang sana ng pares ngunit na flag down dahil sa hindi pagsusuot ng helmet.
Ayon kay Go, ito ay regular na operasyon ng ahensya alinsunod sa layuning mapaigting ang kaayusan sa mga lansangan at maalis ang mga sagabal sa daanan ng mga tao at mga sasakyan. Sa kabuuan, nasa 9 na po ang mga natiketang motorista mula sa naging operasyon ng umaga at hapon habang 29 naman dito ang mga natow na sasakyan. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Upang walang maging sagabal naman sa mga kalsada at maging maayos ang daloy ng trapiko, patuloy ang clearing operation sa mga lansangan sa Metro Maynila. Princess Castro nagbabalik. Nitong Huwebes, ika-9 ng Mayo, nagsagawa ng clearing operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, Special Operations Group Strike Force o SOGSF sa mga lansangan sa lungsod ng Pasay at Makati. Sa naging operasyon, karamihan sa mga nasita ng grupo ay ang mga junk shop at vulcanizing shop na nagtamo ng bayolasyong obstructing the sidewalk. Kumpiskado ang mga kagamitan ng mga naturang shop na nakitang nakasagabal sa mga kalsada at sidewalk. Paliwanag ni Deputy Officer in Charge ng MMDA SOGSF na si Gabriel Go sa isa sa mga truck na na-flag down ng ahensya. Pag hindi nyo debit-bit ang ORCR at of course lisensya ng driver, automatically not carried yan, violation yan, impoundable offense yan. Lalo na truck yung dinadala nyo. Saka pakialis po yan dyan dahil nakakos kayo ng traffic, you're obstructing the road. Bawal kayo dyan. Ha? Hanapan nyo ng lugar kung saan nyo pwedeng ilagay pag nag-loading kayo ng mga gamit. Dagdag pa niya, 1/4 of the road kinuha na rin nila dahil aside from obstructing the sidewalk, nakaharang pa po yung truck nila, which is another cause of obstruction. And makikita naman natin na yung mga niloload nila, mga materials, yung iba po dyan, may mga fluids. So aside from obstruction, nagkakaroon din po tayo ng road safety issues. Baka yung iba po dyan, baka may langis. So probably, it could cause an accident also. bukod sa vulcanizing at junk shop, hindi rin nakaligtas sa operasyon si Nanay Fe na isang street food vendor. Anya, nasa 3,000 piso rin ang mawawala sa kanya sa araw na ito dahil sa pagpapatigil sa kanya sa pagtitinda. Samantala, bagamat alam niyang siya ay nakakasagabal sa daanan, wala naman daw umano siyang mapwestuhan. Paliwanag niya, ilang oras lamang daw siyang magtitinda sa pwestong ito at aalis rin kaagad pagtapos ng klase ng mga estudyante. Hanggang alas 12 lang. Kasi pagtapos po niyan, wala na. Yun lang. Half day lang. Half day lang ang klase. Ganun lang. Wala namang naging multa si Nanay Fe, ngunit kinumpiska ang kaniyang mga payong kaya't nangangamba ang ginang sa mga susunod na araw kung saan siya hahanap ng pwesto na malilim lalo na't mainit ang panahon. Samantala ayon kay Go, ang ganitong operasyon ay regular at araw-araw na isinasagawa sa mga lansangan sa Metro Manila. Bukod sa sidewalk clearing operation na ito, ay inisyuhan din ng ahensya ang mga lumabag na motorista sa illegal parking violation. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 3 dayuhang Koreano matapos maging wanted sa South Korea dahil sa malawakang kaso ng pagnanakaw. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansinko, ang 3 pugante ay inaresto sa Cebu kung saan kinilala ang mga arestado bilang sina Han Jung-woo, Jo Woong-ji at Lee Chi-hoon. Base sa datos na nakuha ng BI sa mga otoridad ng South Korea, ang kasong pagnanakaw ay umabot na sa 4.5 million won na nakaapekto sa pangungulimbat ng ari-arian at seguridad ng mga biktima. Pansamantala namang idinete na ang 3 dayuhan sa BI Warden Facility ng Taguig para sa kanilang nalalabing deportasyon. Naging mabisa naman ang Oplan pagtugis ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG matapos mahuli ang 55 wanted sa bansa. Panoorin ang buong balita. Arestado ang 55 wanted sa Oplan pagtugis na manhunt operation na isinagawa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG.
Ito'y nangyari at naging posible sa loob lamang ng 24 oras bilang bahagi ng flagship project ng organisasyon. Ang operasyon na ito ay alinsunod sa utos ni Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil na hulihin ang mga kriminal sa bansa na mayroong outstanding warrant of arrest. Ang mga nahuli ay umabot sa 55 kung saan ang 41 rito ay mga other wanted persons o OWP. Kasalukuyan namang nasa kustodiya na ng CIDG ang mga naarestong individual. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Para sa ulo ng mga balita, PBBM hindi kikilalanin ang arrest warrant na ihahain laban kay dating Pangulong Duterte. PNP kinumpirmang naibenta na ang mga natitirang baril ni Pastor Kibuloy. DOJ hindi kukonsintihin ang mga abusadong opisyal sa bilangguan. Kampanya laban sa mga pasaway na gwardya mas paiigtingin. 3 milyong bagong botante posibleng maabot sa Hunyo. Paggamit ng QR code sa e-travel system magsisimula na ngayong araw. 55 wanted na huli ng CIDG. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.